Magandang gabi po sa inyong lahat. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon sa dakilang pribileyo na makapaglingkod sa inyo ngayong gabi. At pasensya na kayo sa notes, dahil tingin ko lang alam na kinalati ng anak ko kasi nalala ko kasi na-disiplina ko siya na maging magtipid. At kahit kalahati lang yan ay may laman yon. Yung ating paksa ngayong gabi ay isa sa mga paksa na hindi na ginagawa ng maraming iglesia. Yung paksa natin ay tungkol sa New Testament discipline in the 21st century. Kanina po ay nabanggit din ni Pastor Bago, Charlie, ang tungkol po sa church discipline. Ang aking gagawin ngayong gabi, mga kapatid, sa ating introduction, gusto ko pong i-connect itong bagay na ito sa ating Great Commission. Alam nyo ba na sa Great Commission nandiyan ang discipline? Tumayo po tayong lahat at ating basahin po ang unang book sa New Testament na ito'y kabilang po sa 5 mga texts sa first 5 books ng Bible tungkol po sa Great Commission. Basahin natin lahat, Matthew 28:19 to 20. Begin. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Dakilang Diyos, sa gabing ito kami ay lubos na nagpapasalamat na mula kanginang hapon kami po ay binuhusan mo ng mga pagpapala mula sa mga speakers na aming napakinggan. Salamat sa kanilang buhay, salamat sa kanilang pag-feed sa amin, Panginoon. At ngayong gabi, sa huling parte ng gawain ito, aming dalangin na linisin mo kami sa lahat ng kasalanan at karumihan, puspusin mo kami ng iyong Santong Espiritu, lalo na po ang iyong abang lingkod na siyang maging instrumento mo, Panginoon, sa may buong pagpakumbaba, pagpasakop, ay aking pinagkatiwala sa iyo itong gawain ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede na tayo magupo, mga kapatid? Yung binasa natin bago pa lamang ay isa ito sa mga text na kabilang po sa Great Commission. Ang bagay na ito ay tinatawag na great dahil ito po repeated 5 times in the first book of the New Testament. At alam po natin, ang una ay Matthew 28:19 and 20. Ito po ay nagsasabi kung anong klaseng Kristiyano magiging tayo po. Pangalawa, makita natin sa Mark 16:15 na sinasabi po ng salita ng Panginoon na ating ipangaral, hindi lamang sa lahat ng lugar, kundi sa lahat ng nilalang ang Ebanghelyo. Pagdating po natin sa Luke chapter 24:48, binanggit po doon tungkol sa message, Sabi ni Kristo Jesus, according to Dr. Luke, sabi niya, repentance and forgiveness of sins should be preached in all nations. Hindi natin makita yung message ng Great Commission sa Matthew, hindi natin makita sa may Mark, makita natin ito sa Luke. Pero siyempre, ang ating message po ay galing sa lahat na mga talata na sinasabi po ng salita ng Diyos. Pagdating natin sa John, mga kapatid, John 20:21, sabi ni Kristo Jesus, as my Father hath sent me, so send
ayo. At pagdating natin sa Acts chapter 1 verse 8, ito ay nag-emphasize tungkol po sa Holy Spirit. At itong Great Commission, ito po ay isang gawain na hindi natin kayang gawin sa ating mga sarili lamang, sa ating mga resources, kundi sa pamagitan lamang ng banal na Espiritu. Sabi ng Matthew 28:18-20, sabi niya, make disciples of all nations. Ngayon, alam po natin sa ating pag-aaral, mga kapatid, na ang sentro ng verb dito ay ang make disciples. Itong mga go, baptizing, teaching, na sa verse 20, ito ay tinatawag, ano bang pronunciation? Participles, ano? Kaya sabi ng Biblia, as you go, make disciples. As you baptize, make disciples. As you teach, make disciples. Ang word na disciple, it means learner or follower. A disciple learns in order to follow. At sabi po ng verse 20, teaching them to observe or obey all things na sinabi ko po. Ngayon, ang word na discipline ay nanggaling sa salitang disciple. Pag sinabi ng Biblia, make disciples of all nations, ibig sabihin, gawin nating mga tao na nagmamahal sa Diyos, disiplinadong mga tao na natututo para sumunod. Bilang mga iglesia, anong klaseng produkto ang gusto ng Diyos na ating i-produce? Walang iba kundi yung mga Kristiyano na mayroong kalibre ng isang disciple. Bilang Kristiyano, anong gusto ng Diyos na mangyari para po sa akin? Malinaw po si Kristo Jesus. Ano? Actually, ang word na Christians, hindi nanggaling yon kay Kristo. Ang nanggaling kay Kristo talaga na gustong mangyari po sa atin na tayo'y maging disiplinado, disciplined, disciple, mga kapatid. Kaya ang word na discipline, ito po ay nanggaling sa termino na ginamit ni Kristo Jesus, to make disciples of all nations. Ang tanong po sa lahat ng mga iglesia, ang tanong po sa lahat ng mga pastor, anong klaseng Kristiyano ang pinoproduce natin sa mga iglesia po natin? Sa panahon ngayon, mahirap itong tinatawag nating discipline. Ito po ay kinikilala ng marami. It sound harsh and cruel to the ears ng mga taong hindi sumusunod sa Diyos. But beloved, church discipline is a matter of love. It is love for God. Kasi ang katangian ng isang disciple according to the Lord Jesus, beloved, ay isang tao na nagmamahal kay Kristo Jesus higit sa lahat. Higit pa sa kanyang asawa, sa kanyang anak, sa kanyang mga mahal sa buhay, higit pa sa kanyang sarili. At ang disciple ay isang taong disiplinado na nagmamahal sa salita ng Diyos higit sa lahat. Isang tao na nagmamahal sa mga kapatiran gaya ng pagmamahal ni Kristo. Isang tao na nagmamahal sa mga kaluluwa gaya ng pagmamahal ni Kristo Jesus, mga kapatid. Beloved, church discipline is a matter of love for God, love for holiness, love for the truth, love for Christ's testimony in the church, love for the brethren, love for the unsaved who are observing our testimony and who might stumble. Pwede silang matisod kung ang buhay ng mga mananampalataya ay hindi alinsunod sa sinasabi ng Biblia. They might be offended and therefore not get saved if sin in our churches is not disciplined.
So long as the churches fail to preserve a pure membership, so long as they refuse to purge out the obvious leaven, so long as they fail to seek to reconcile those who may have been excluded, there is little hope for any improvement in the condition of our churches. And good reason, beloved, to expect the churches to move in the opposite direction. Alam niyo po, one of the root problems, bakit kulang sa kapangyarihan? Zeal in Baptist churches today is the neglect of discipline. It will also affect our nation, beloved. Nung si President Bill Clinton ay nakagawa ng tinatawag nating adultery, siya po ay nagsinungaling sa bansa tungkol nito. At gusto niyang i-pervert yung judicial system to cover his sin, beloved. Mayroong tawag sa kanyang simbahan, Baptist Church. Si Bill Clinton ay member ng Emmanuel Baptist Church sa Little Rock, Arkansas, affiliated sa Southern Baptist Convention. At sabi po ng isang tao, it's very unusual for Southern Baptist churches to take disciplinary action against an individual. Ang bawat iglesia is required by God to rule itself by the sole authority for faith and practice, which is the New Testament recorded in the canon of the Scripture. Si Kristo Jesus ang ulo ng iglesia. At ating makikita sa Revelation chapter 1 to 3, He walked in the midst of the churches and judges the churches. Kaya parati ko sinasabi sa church, we have only one audience in our midst, no other than the Lord Jesus Christ. And we must be conscious of His presence. Para tayo'y sumamba, para tayo'y maglingkod sa pinakadakila at ating ibigay ang pinakamataas na pagrespeto at paggalang sa kanyang salita. Beloved, we must not have an American church on our Australian church, or South African church, or a Korean church, or Russian church. We must have a biblical church. Our citizenship is in heaven, and we are pilgrims in this present world. We have been translated spiritually into the kingdom of Christ, and we are to live by the laws of the kingdom. Beloved, Christ did not accept a church in Corinth that was being influenced by Corinthian society. He did not sympathize with such conformity. Ginamit niya po si Pablo para turuan, exhort, and reprove the church to conform it to God's Word. A New Testament discipline is an essential part of a biblical church that obey God's Word. Beloved, biblical church discipline is training and chastening with the goal of conforming the congregation and its individual members to the will of God. It involves teaching, encouragement, correction, reproof, punishment when required, and restoration. Church discipline involves everything necessary to keep a church pure before God. Sabi ng isang preacher, ang early church, ang kanilang emphasis po ay ang numbers. At sa panahon natin ngayon, panahon na malapit na dumating si Kristo Jesus, the main emphasis is purity of the church. 1 Corinthians chapter 5 verses 7 to 8, the Bible says, "Purge out therefore the old leaven,
that ye may be a new lump as ye are unleavened. For even Christ, our Passover, is sacrificed for us. Therefore, let us keep the feast not with old leaven, neither with the leaven of malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. Discipline is a matter of love, love for God, love for holiness, love for the truth, love for Christ's testimony in the church, love for brethren, and love for the unsaved. Imposing church discipline is a sign of love for the unbelievers, na hindi sila matisod, kundi makita nila ang ating buhay na siyang mag-create ng pagkauhaw ng kanilang puso at kanilang kaluluwa para kay Kristo Jesus. Kaya sinabi ni Kristo Jesus, let your light so shine before men, that they may see your good works and glorify your Father which is in heaven. Roman numeral 1, the goals of church discipline. Ano ba ang ating layunin kung bakit mayroon po tayong church discipline? Bakit tinuturo natin sa ating mga churches? Bilang pastor, ang aking prinsipyo ay ako i-demand ang isang bagay na hindi ko tinuro. Dahil gusto kong matuto ang mga membro na kung ano man ang aking tinuro, aking dinidemand o pinapangaral sa kanila at inaasahan sa kanila. Ito po ang inaasahan ng Diyos. At ako'y gumagawa lamang ng pagsunod at paggawa ng aking responsibilidad bilang shepherd. Beloved, my responsibility is not to produce sheep. My responsibility is to feed the flock. Gaya ng sinabi po ni Kristo Jesus kay Pedro nung siya'y ibinalik sa tawag nating sa paglilingkod sa Panginoon. The goals of church discipline, letter A, to protect the purity of the church. It is to keep it from being permeated with sin and false doctrine. Binasa natin mga kapatid yung 1 Corinthians chapter 5, verses 6 to 8 kanina. At ating nakita yung word na Passover, it depicts salvation through faith in Christ's blood. Ito yung kanyang larawan. Yung Feast of Unleavened Bread, it depicts sanctification. The putting away of all leaven o libadura, ito'y naglalarawan o putting sin out of the Christian life and church. The believers have died and risen with Christ, that they should no longer serve sin, as what Romans chapter 6 verse 6 says. We are to cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting, what word? Holiness. According to 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Christ gave Himself for us to redeem us from all iniquity. Ilang iniquity, mga kapatid? Half? Hindi po. Sabi ng Biblia, to redeem us from all iniquity. Titus chapter 2 verse 14. Being saved, we are to live unto righteousness. 1 Peter chapter 2 verse 24. Itong mga passage na aking binanggit, mga kapatid, ito isinulat sa salita ng Diyos with the context of discipline. In fact, ang bawat epistles themselves, 1 Corinthians and Galatians, ito'y mga halimbawa ng process of church discipline. The apostle was writing to correct sin and error. He was teaching, he was pleading, rebuking, warning. All of these things are involved in church discipline. Ang kasalanan at ang bulaang pagtuturo ay tinatawag na leaven, beloved.
because of its moral and doctrinal impurities. Kapag hindi ito makorekt and maalis mula sa assembly, katulad ito ng libadora na nakaapekto sa buong tinatawag nating mass, beloved. They will permit the body and destroy the church. Unrepentant sin and false teaching cannot be ignored, in the vain hope that problem will somehow disappear. Minsan, ganyan tayo mayroong gumawa ng kasalanan, mayroong dapat disiplinahin, na hinahayaan natin, dahil ayaw natin sabihin na judgmental tayo, hoping that time will heal. Okay? Pero hindi po yan ang karakteristik ng kasalanan. A little leaveneth the whole lump. Ang iglesia dapat maging strict about dealing with sin and error. Unrepentant sin and false teaching cannot be ignored. Hindi natin pwede yung iwasan. Kaya may nangyari na mayroong isang Kristiyano na may kasalanan sa isang iglesia, pinabayaan. Maya-maya, yung deacon nahulog sa kasalanan, pinabayaan. Bandang huli, ang pastor na nahulog. Kasi, pag ini-ignore mo yung kasalanan, maging accessory ka doon. Dahil hindi mo ginawa ang hakbang mga kapatid. Discipline is used to protect the rest of the body. Okay? One church, ito yung nangyari sa isang simbahan. Yes, what is the first goal? To protect the purity of the church, to keep it from being permeated with sin and false doctrine. Letter B, it is to maintain a good testimony before the unbelieving community. Bilang mga mananampalataya, tayo po ay mayroong responsibilidad. Inatawag natin na intentional evangelism. Talagang dapat sadyain natin na ipakita sa mga tao yung ating buhay, yung pagkakaiba, na binago ng Diyos yung ating buhay, ang takbo ng ating buhay, at ang direksyon nating may kasiguraduhan. Minsan maraming mga Kristiyano, tuwang-tuwa sila sa kanilang kinabukasan, sa kanilang destination, pero hindi sila nag-iingat kung paano sila maglakbay patungo sa destinasyon na yon. Philippians chapter 2 verses 14 to 15, do all things without murmurings and disputings, that ye may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom ye shine as lights in the world. Beloved, church discipline hindi lamang para sa loob. Ito para din sa labas. At lalo na sa mga mahal natin sa buhay na hindi mananampalataya. Sila ay tumitingin sa ating buhay. Letter C, it is to please and glorify the Lord. This is the third goal, beloved. 1 Corinthians chapter 5 verse 4, in the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ. Beloved, we were created by God for His glory. Isaiah 43:7. Bumagsak po tayo sa kasalanan, muli gusto ng Diyos na bawiin po tayo. Kaya tinubos niya tayo. Kaya sabi ng 1 Corinthians chapter 6, ye are not your own. Glorify God in your bodies. Hindi natin maranasan ang tunay na kasiyahan at kapayapaan sa buhay na ito hanggat hindi natin ginagawa ang dahilan kung bakit tayo nilikha, bakit tayo niligtas ng Diyos. Ito ang pagluwalhati sa pangalan ng ating Panginoon.
Titus chapter 2 verse 14, who gave himself for us that he might redeem us, for the second time, binasa ko, redeem us from all iniquity and purify unto himself a peculiar people. Beloved, tingnan po natin yung ating katayuan, peculiar people. People, ano ibig sabihin ng peculiar dito? Pagmamayari ng Diyos. We are God's property. Okay? Kaya sobra pa tayo sa mga sasakyan ng mga gobyerno, anong nilagay sa mga sasakyan ng gobyerno? For official use only. Zealous of good works. Letter D, what is the purpose of church discipline? It is to restore erring church members. Ano mang hakbang sa tinatawag natin church discipline, yung direksyon niyan lahat. Masakit man, ang direksyon lahat yon ay restoration. Beloved. 1 Corinthians chapter 5 verse 5, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. As we exercise church discipline, we must ever keep in mind, beloved, that our goal is not to harm people, but to help them. Sabi nga nila, Pastor, baka mapahiya siya kung ating disiplinahin siya. Beloved, take note, first and foremost, pinahiya niya ng sarili niya nung ginawa niya yung kasalanan. Katulad ng pilay sa ating mga buto dito, hindi pwede na hindi galawin at ayusin. At ang process niyan, alam niyo, sisigaw ka sa matinding sakit. Pero hindi babalik yung dislocated saints o dislocated bone kung hindi mo alisin sa maling lugar at ilipat sa lugar na kung saan naroroon siya originally. Our main goal is not to harm people but to help them. Even when a member must be expelled from the assembly, the ultimate goal is to see that one restored. Next, it is to restrain sin. Ang church discipline, ito ay ang pagpigil sa kasalanan na ito'y kumalat. There is no little sin because there is no little Savior. Ang tagapagligtas natin ay namatay dahil sa kasalanan. And beloved, sabi ng Deuteronomy chapter 13 verse 11, and all Israel shall hear and fear, and shall do no more any such wickedness as this is among you. Deuteronomy chapter 17 verses 12 to 13, and the man that will do presumptuously and will not hearken unto the priest that standeth to the minister there before the Lord thy God, or unto the judge, even that man shall die. Matindi sa Old Testament, talagang pinapatay, And thou shalt put away the evil from Israel. Why? And all the people shall hear and fear, para matakot, and do no more presumptuously. 1 Timothy chapter 5 verse 20, them that sin rebuke before all, that others also may fear. If you would deal, it would be ideal if men could be encouraged to live godly lives. Alam nyo, okay sana na ma-encourage natin yung mga tao na mamuhay ng banal na pamumuhay na walang babala tungkol sa judgment, tungkol sa ungodliness. But beloved, alam po natin na sinasabi po ng salita ng Diyos,
He warns of impending judgment and says, it is a fearful thing to fall into the hands of the living God. Kailangan natin yung warning, beloved. Because there is wrath, beware, sabi ni Job. If sin goes unjudged in a church, kasi minsan dumating sa punto natin na hayaan na lang natin, pabayaan na lang natin. But beloved, kung hindi natin gawin itong mga bagay na ito po ay magtulak sa mga tao, mag-encourage sa kanila na gumawa ng kasamaan. Sa church namin ay ginagawa namin pagka halimbawa ay nagbo-boyfriend ng ng unbeliever, talagang nalulungkot kami. Nalulungkot kami. At ginagawa namin, kinakausap. Ilang beses na pag-usap, bigyan ng pagkakataon. At pag dumating sa punto na talagang incorrigible na, talagang nilalapatan namin ng disiplina. Kahit doon pa sa bahay nila, pinupuntahan namin. Kausapin, ipanalangin, i-convince sa pamagitan ng ng salita ng Diyos. Pero may mga bagay kami na ginagawang hakbang, mga kapatid, na gusto namin ipakita sa mga membro na iba yung pribileyo ng mga mananampalataya at mga membro na sumusunod kaysa hindi sumusunod. Ngayon, ang problema, kung hayaan po natin, makakahawa yun. Kung hayaan natin, darating isipan ng mga ibang people, okay man lang pala eh. Okay lang, nandiyan naman, kahit ganyan siya, nandiyan naman siya, naawit naman siya, parang maligaya naman siya. Kung wala tayong aksyon na, na magagawa. Beloved, God does not put love and punishment in opposition to each other. Ulitin ko po. Hindi inilagay ng Diyos ang pag-ibig at parusa na magkalaban. Sila ay magkaibigan. For whom the Lord loveth, He chasteneth. The church has a solemn responsibility to restrain sin by proper discipline. If we do not exercise the judgment, the Lord will. At mahirap kapag ang Diyos na ang magbagsak ng kanyang hatol. Maraming madadamay, mga kapatid. Church discipline, the purpose, the goal is to restrain sin, letter F, to keep the church ready for Christ's return. Titus chapter 2 verses 11 to 15. For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men, teaching us that denying ungodliness and worldly lusts, okay, the same grace that saved us from the punishment of hell is the same grace that trains us, beloved, to live soberly, righteously, and godly in this present world. What is the next verse? Looking for that blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior, Jesus Christ, who gave Himself for us, that He might redeem us from all iniquity and purify unto Himself a peculiar people, zealous of good works. We are warned, beloved, that those who do not remain pure and ready for Christ appearing will be ashamed. Okay? Gusto nating ihanda ang iglesia. Gusto nating ihanda ang mga sarili natin na maging ready po tayo.
Dahil sabi ng 1 John chapter 2 verse 28, and now little children, abide in Him. The word abide, remain. The word abide, continue. Okay? Ibig sabihin, you should always remain in an obedient mood, beloved. Ready for Christ appearing. When He shall appear, we may have confidence and not be ashamed before Him at His coming. That's why the goal of church discipline is to keep the church ready for Christ's return. 8:30 ako basta. Okay. Dito lang siguro ako sa gabing ito. Ito po ay i-continue natin sa sunod na na bukas sa ating pag-aaral sa church discipline, at bukas ay ating pag-aralan the right attitude of discipline. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa pribileyo ng pagiging anak mo. Salamat na kapag kami ay magkasala, hindi mo kami tinatrato bilang tao na nasa labas. Kami po ay tinatrato mo bilang anak mo. For whom the Lord loveth, He chasteneth. Tulungan mo kami na mahalin ikaw. Tulungan mo kami na maging malinis sa mundong ito. Tulungan mo kami na magiging banal in all manner of life, in all manner of conversation. Salamat sa pribileyo na aming may pakilala ikaw sa mundong ito sa pamamagitan ng buhay na banal, buhay na masunurin, buhay na disiplinado, buhay na natutong sumunod sa iyo, buhay na matutong tumanggi sa aming mga sarili, buhay na matutong sumunod sa iyo, Panginoon. Aming dalangin sa bawat isa po sa amin at sa bawat iglesia na bumubuo ng grupong ito, na ang iyong salita ay maging pagpapala mula kaninang hapon hanggang ngayon, at bukas ay aming pinagkatiwala ang iyong mga lingkod na gamitin mo para po sa iyong kalawalhatian. Lahat ng karangalan, lahat ng papuri ay aming binabalik sa aming tagapagligtas at sa pamamagitan ng sa kanyang matamis na pangalan. Amen.